Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Muling nag-viral at naging tampok sa mga balita ang pangalan ni dating Senadora Leila de Lima matapos siyang magsampa ng isang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara. Ayon sa mga ulat, ang hakbang na ito ni de Lima ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Isinampa ni de Lima ang impeachment complaint sa harap ng mga aligasyong nasasangkot kay VP Sara sa issue na hindi tamang pamamahala at hindi paglalahad ng mga impormasyon kaugnay sa kanyang mga ari-arian at kita. Ipinahayag ng dating senadora na mga naturang aligasyon ay sapat na upang magsimula ng isang investigasyon na maaaring magresulta sa pagpapatalsik kay Duterte mula sa kanyang pwesto bilang pangalawang pangulo ng bansa. Ayon kay de Lima, ang pagsampa ng impeachment ay bahagi ng kanyang misyon na tiyakin ang accountability ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kanyang mga pahayag ay naglalaman ng matinding paminsang kritisismo laban sa mga hindi makatarungang hakbang at kakulangan sa transparency ng mga namumuno sa gobyerno. Samantala, ang mga taga-suporta naman ni Vice Presidente Inday Sara ay nagpakita ng matinding galit sa pagkontra sa hakbang na ito ni de Lima. Ayon sa kanila, walang sapat na batayan ng impeachment complaint at ito ay isang hakbang lamang upang sirain ang kredibilidad ng Vice Presidente. Itunuturing nila itong isang political attack at isang pagpapakita ng kakulangan sa mga pambansang issue habang ang bansa ay patuloy na humaharap sa mga hamon tulad ng inflation at mga issue sa ekonomiya. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang hakbang ni de Lima ay isang bahagi ng kanyang mas malawak na plano upang muling manguna sa laban para sa karapatang pantao at mga prinsipyong hindi kayang baliwaliin ng mga nasa kapangyarihan. Ngunit, ano na nga ba ang tunay na layunin ng impeachment complaint ni de Lima laban kay VP Sara? Isa itong issue na patuloy na nagpapalakas ng debate sa pagitan ng mga oposisyon at mga kaalyado ng administrasyon. Hindi pa matukoy kung ano ang magiging kahihinatnan ng kasong ito, ngunit tiyak na magpapatuloy ang mga usapin sa Senado at sa mga favorabling sektor hingil sa kredibilidad at pananagutan ng mga nasa gobyerno. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa mga bago nating videos na ina-upload araw-araw. Muli po maraming salamat. God bless! Grabe naman yan. Wala ho mga kababayan, hindi ho talaga pinakikinggan nitong mga kabayang black na to. Yung sinabi nitong si Marcos Jr. Yan lang ho ay isang katibayan na talagang presidente na to, weak leader, no? Weak leader ho talaga. Ayan ho. O, ayan ho. Ayan, di ba? Ano lang ho yun, hugas kamay lang yung si Marcos Jr. Kumbaga, para hindi ho siya mapagbintangan na sa kanyang galaw na yan, di ba? Ayan o, ayan o. Oh, yan ang nga ba sinasabi natin, o. O, di ba? Dapat ho, noon pa hong Biyernes yan, kumbaga naantala lang. Ayun o, yung baliko ang bibig. Nandun ho yung baliko yung bibig. O may kasamang madre. Ang bayan mo na representative yan, kung di ho tayo nagkakamali. Yung baliko ang bibig na yan. Ito yung mga, ito ho, yan ho yung mga amiga nitong si Franz Castro, no? Yan ho ang mga amiga at amigaw nitong si Franz Castro. Sorry. Dito, ma'am. Dito. Bawal po yung mga media, ma'am. Bawal na yung mga media. Dito tayo, Sino po itong alin na to? Hindi natin kilala. Sino ba yan? Comment nyo ang pangalan sa baba. Kaya nung sinabi ho nila na hindi tuloy, hindi ho tayo naniniwala. Nanggaling pa yung text message kay Katunyi. Kaya lalo ho tayong diskumpiyado, ika nga. Pero tuloy na tuloy yan. Okay lang yan, walang problema dyan. Yan lang ho ay isang testamento sa administrasyon na to na hindi ho nila pinakikinggan itong si Marcos Jr. Kung dyan sa isang napakalaking galaw sa politika na yan, hindi ho nila pinakinggan itong si Marcos Jr., paano pa ho kaya kung manawagan
na wag mangurakot itong si Marcos Jr. dyan sa House of Representatives, di ba? Yan lang ang kumbaga nakikita nating ebidensya na walang kwentang leader itong si Marcos Jr. Tayo ba nababahala dyan sa paghahain ng impeachment na yan laban dito kay BP Sara? Hindi ho, wala akong problema dyan. Lalo hong lalaki ang ating mga gagawing pagkilo sa karsada nito. Kinontempt pa lang ho itong si Atty. Zulaika Lopez. Nakita nyo ho kung gaano karaming Pilipinong lumabas sa karsada. Ngayon, dito sa isa nito na to, talagang magkakaalaman na. Parang hindi wata tayo matutuloy sa mga gala natin dito sa mangyayari na to Sa bagay, mag-break naman ho sila nitong nakatupag gala Hindi ho, grabe naman yan. Ito ho yung Baliko yung bibig Itong si Baliko ang bibig. Siya ho ang isa sa mga promotor Ayan ho, patawa-tawa itong si Baliko ang bibig. Hindi tayo nagkakamali, bayan muna yan. Kasama, ano ba yun? Magdalo ba yung isa na yun? Magdalo ba yun? Sige ko. Magdalo ba yun? Yung, di ba logo ng grupo ni Trillanes yun? Yung nandito sa patch nung naka-blue, dark blue. Kasi dapat merong isang congressman na kumbaga para magsiserve tatayo. Diyan sa House of Representatives. Ibig sabihin yung congressman na yun ang tatayo. Yung pinakabasurang congressman dapat gamitin nila, di ba? Anak ng to. Yan ang ba ang dyan nag-deny pa sila. Nagkakaila pa. Yun din naman palang suma. Tama na. Bagay, okay lang naman ho yan. Walang problema yan. Wait lang daw. Yung tawa ni Kong. Okay. Ayun. Ikaw lang pa? Kuya! Sir! Ano na ho, kumbaga yung mga pinaghirapan nila dyan sa Committee on Bad Government, magagamit na nila. Hindi ho mababasura, ayos. Natatakpan Sabi kayo. Yan. Kasama to. Kami naman. Sir, patabi po. Thank you. Nasabi niya. Grounds for impeachment and check nila. Kasama mo mga madre. Magdalo yun di ba? Logo ng magdalo yun Tama ba? Tama. Yun. Si Trililing din ang promotor pala dito. Ayan magdalo tong dalawa na to. Saan ba ni Trililing to? Bigla silang naging relevant ngayong mga panahon na to. Wala na itong mga to Grabe, di pwedeng matulog. Pagkagising mo, meron ng malaking kaganapan. Yung, base dito kay Ma'am Cathy Binag, nag-umpisa ng sayawan. Ayos. Tignan natin, Padaan daw si Congresswoman, Sorry po. Complain. Padaanin nyo. Complain sa media, padaanin. Yan na. Palabas ko. Wait lang. Wala na po. Teka lang po. Wait lang po. Atras lang konti. Atras lang po kasi wala na po. May lalabas po. Palabasin nyo muna. Ay, naku po. Sa pito po. Pasukan nyo si Father, yung mga madre nasa loob na. Si Brother Flavi nasa loob na ba? Kumpletuhin nyo yung buong barkada dyan sa loob. Hi, Ma'am Lela. Ma'am Lela.
Oh, si Leila nandyan din, oh. Ayun, nagalikan siya, nagbisubero sila ng ano, balik ko ang bibig. May complainer pa dito. May complainer pa. Tuloy ang ano, impeachment. Di pa ho tapos ang pagkilos, tuloy-tuloy pa ho ito, mga kababayan. Atras muna kayo. Atras nyo muna. Excuse me po, dadaan pa sila. Kiyoniki yan, no? Kiyoniki yan. May papasok pa kuya. Mamaya lang tayo papasok kasi may papasok pa. May papasok pa kuya. Yan ho ang actual na kuha. Yan eh, si Brother Flavio. Yan mga ano yan, magkakachokaran yan eh. May saba ako dito. Ma'am Leila. Ma'am Leila, hi. Ano ba yung papel? Ano ba yun? Hawak ni Senator? Ayan o, ayan na. Hawak na nila yung papel. Pang klase ho ito, mga kababayan. Asan yung papel? Asan yung papel? Ayun ang impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Labet. Ako nagpapawag. Ma'am, dito ma'am. Ma'am, dito po. Yan. Ma'am, baba niyo na ko. Wala sumasunod. Wala sumasunod. Ara, dito ma'am. Yan, ma'am, dito ma'am. Kagulo na, ayan o, ayan o. O ngayon, ang tanong, sinong atat maging Vice President? Oh, atat bang maging presidente si VP? Hindi. Atat maging presidente si Tambaluslos. Tuloy ang impeachment. Nag-moist na, nag-moist. Pagka na kayo. Address kayo konti para kita. Ano kaya ang pakiramdam nitong si Marcos Jr. dito? Anong sasagot? Ano ang sasabihin ni Marcos Jr.? Wala akong magagawa dyan. Sinabihan ko na sila eh. Ano yan, ibang branch ng government. Ginawa lang nila yung mandato nila sa tingin nilang tama. Pero ako, hindi ko gusto yung impeachment na yan. Loko-loko! Thank you! Panalo! Thank you to be... Hagisan nyo na saba. Huwag kayong magpa-I love you. Huwag kayong magpa-thank you. Hagisan nyo na saba. Sinasubmit pa ako. Panalo! Tuloy na ho natin ito mga kababayan. Game! Para panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Magsisimula na po kasi yung pag-activate ng process sa pag-file natin ngayon. No? And Congress will have to go through the process of referring it to the responsible committee, the Committee on Justice. As to the timeline, we leave it to the leadership of Congress. Pero kalakip nito yung... Naman to. Oh. Talaga hong tinuloy ho nila. Itong Makabayan Black ho kasi nito, ang pakay ho talaga nila ay magkagulo ang buong Pilipinas. Magkagulo ho ang pamahalaan. Hindi naman ho para mapanagot itong si VP Sara sa kung ano mga kasalanan niya. Hindi ho yan mga kababayan. Ang pakay lang ho nito, hindi ho nila sinunod yung sinabi nitong si Marcos Jr. Sabagay, di naman talaga nila susundin. Ano lang naman yun, hugas kamay. Pero talaga ang pakay ng Malacanang, matanggal ho nila itong si Vice President Sara Duterte. Pero dapat pag-aralan nila na maayos kung ano yung mga susunod na mangyayari dyan sa akbang nitong Makabayan Black na to na talagang tinuloy ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Reminder that we are duty-bound in this House of Representatives to give this complaint a fair game. Para madagdagan yung mga endorser. Ano yung numbers niya? May numero ba kayo, sir? Naniniwala tayo na matindi yung merits ng ating impeachment complaint. At naniniwala din tayo dito sa mga kasama natin sa Kongreso, pag nakita nila na malakas... Sa salamin pa lang, alam na, ika nga, di ba? Brad, salamin pa lang, alam na, di ba?
Itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I leave it at that. Dito mga kababayan, pakinggan ho natin kung paano tinanggap nitong si Secretary General Reginald Velasco itong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Nandito ho si Dilima at yung representante ng Bayad Muna, ang kanino ba asawa tong ali na to? Basta ano ho yan, Magdalo, no? Kay Trillanes. So, itong si Father Flavi, yung self-confessed na pare na nagpupulburon. Game. Verified na ba yan? I have a statement to make, no? Hindi, I have enough copies, so magbibigyan kayo lahat, ha? Nakagaling mga kopya nyo para sa mga bigyan dyan, ha? Nakahanda na. Gusto ko rin kong mabasa eh. May statement po si Secgen. Gitna ka lang, Secgen. Lahat. Okay na, Secgen. Okay? Papausayin si Secgen. Okay lang mo. Okay lang po ba? Okay na? Okay? At 4:30 p.m. today, the Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by civil society groups. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Pursuant to the Constitution, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives, but a constitutional obligation. The Constitution prescribes clear steps to ensure fairness and adherence to the rule of law. Impeachment proceedings are vital to preserve the integrity of the institution and affirming the principle that public officials are accountable to the people they serve. Yan o, naririnig nyo ho yung statement na itong si Secretary General Reginald Velasco. Partida ha, ano ho yan, hindi ho pinaghandaan. Talagang pagdating ho nitong impeachment na to, talagang meron na ho siyang nakaredy na kanyang statement sa pagtanggap ng impeachment na yan. Accordingly, the House of Representatives will proceed with its duties on this matter, strictly adhering to the Constitution, its rules, the principles of due process. Talagang ginagalit nyo sa bayan ng Pilipino. Okay lang yan, gamitin nyo lang yung saligang batas para gipitin yung 32 million na bumoto kay Vice President Sara Duterte. Walang problema, gamitin nyo lang yung Constitution na yan. The House of Representatives remains committed to conducting the proceedings with transparency, impartiality, and full respect for the rule of law. The constitutional mandate is a Sa paggagather pa lang ng information, sa paggagather pa lang ng evidence ng Committee on Bad Government, di namin nakita yung rule of law. Ngayon pa dyan pa sa impeachment na yan, dyan pa kami aasa na magkakaroon ng rule of law dyan. Vital function of Congress in maintaining public trust in government institutions. We call on all parties to allow the legal process to take its course, ensuring that truth and justice will prevail. Thank you. So ito po ang kopya ng aking statement. So sir, what's next? Yun yung what's next. We will deliver another update, no? Yan lang po ang statement na i-deliver ko ngayon. Acknowledging the receipt of this complaint.
Kailan mo to, sir, ipapadala sa Speaker's Office? Meron hong rules yan eh. May rules po yan. Sir? May rules po dyan. Ayan pala, Under the Constitution, within 10 days. 10 sessions. Hindi alam nitong si Secretary General, siyempre abogado to, magbibida-bida eh. Kasama siya sa mga naghain, kaya dapat bibida tong si ano. Tanong lang naman to ha, dating Senator Leila de Lima, kasama ho ba yan sa deal sa paglaya nyo? 10 days. 10 session days, it should be referred to the proper committee. And the proper committee should calendar it for discussion at the committee level within 3 days from referral. Yun po yung mga initiatory periods na kailangan sundin because it is both in the Constitution and adopted, of course, by the rules of impeachment by the House of Representatives. And yung committee ho, the Committee on Justice, they are allotted a period of 60 days within which to come up with a resolution, either a resolution adopting the complaint or adopting or setting forth the articles of impeachment or a resolution. Kala ko bang hindi importante itong si Vice President Sara Duterte? Bakit nagkakandara pa kayo ngayon dyan sa impeachment complaint na yan? Of denial of the grounds for impeachment. At alam din po natin na under the Constitution and the rules of the House of Representatives, rin, yung mismong House of Representatives, diretso na nila yan na gagawin by a vote of 1/3 of the members of the House. Sa committee level, majority po ang required para magkaroon ng resolution of impeachment with the articles of impeachment. The committee actually would not be bound totally by what the complainants have presented. They can choose to adopt all the grounds, or they can choose to just select several grounds that they will adopt as the articles of impeachment when the committee refers the matter to the plenary to be decided by the members of the House of Representatives. Talagang handang-handa ho itong si Senator Leila de Lima. Talagang pinaghandaan ho niya yung ano na yan, yung impeachment na yan. Lahat ng proseso, kabisado. And then, forward na yan sa Senate. Pwedeng next year na po tumatalakay sa committee? I'll have to excuse myself kasi yun lang ang statement na mabibigay ko sa inyo at this time. I cannot make any other comments on the complaint. Yes. Okay? So, Maraming salamat. So, verified na siya? Opo. Verified na siya. Or would you confirm kung may affidavit pong naka-attach dun sa... Congratulate nitong si Reginald Velasco. Job well done, mga ihot, iha. How would we know if hindi yung pag-aaralan po namin yan. So, by when do we know, sir? By when do we know? Si Father Flavie, biglang naging relevant tong si Father Flavie. Very soon. Pero sir, you have to ask the complainant kung may personal knowledge sila and authentic records. But confirm lang sir kung may affidavit. Yun na lang. Gandun lang daw ho ang sasabihin nitong si Reginald Velasco. Forward ho tayo. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, punta naman ho tayo dito sa saganang mamamayan na kung saan tinalakay din ho nila yung nangyaring pagpa-file ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Game, umpisa na ho natin to. Sa sandaling maipile ng reklamo na nangyari nga ngayong hapon, tsak daw po itong lulusot. Ha? Kita mo na. Lulusot? Sigurado na. Sa mababang kapulungan dahil kung anuman ang ninanais ng liderato nito, yan ang nasusunod. Ayan, no? Ang sabi niya dyan, ha? Ikokot ko. Yun ang nangyayari. Siguradong makakalusot yan sa Kongreso. Nako. Kasi, kung ano man ang ninanais ng liderato doon, ay nasusunod naman. Oh. At mukhang yun naman ang direksyon. Nako. Parang kinuha mo pati damdamin sa loob ni... Oo. Tawagan natin si Dixon Intat. May karugtong pa yan. Ano sabi? Ilagay mo pa. Ihirap na pa yan. Ilagay niyo pa yung mukha ni Senador. Ayan. Sana talagang utusan na ng ating Pangulo ang Congress. Oo. Na huwag nang pilitin itong mga impeachment. Yun na.
Kung may kaso, mag-file ng kaso. Huwag nang pagwatak-watakin ng ating bansa. Dahil hindi niya nakatutulong. So, ang tinutukoy niyang kaso, hindi impeachment case. Yung kaso sa korte ang gusto yung tukuyin. O dapat kung meron daw kaso, i-file na. Oo, i-file mo sa korte. Kaya problema, Kaso na lang. impeachment. Kaso ang problema, impeachment o tinatrabaho nila eh. Case ang sinampay. May karugtong pa yung, dahil hindi nga nakakatulong. Oo. Pinapi pa naman. Tinanggal na yung, Eh di kasi paliwanag nga ni Kong Dante nung nakaraan, di ba? Oo. Para matanggal mo ang isang sitting vice president, pwede mo nga siyang kasuhan, hindi sa immune from suit. Pero ang paraan ng pagkatanggal pa rin sa kanya ay impeachment. Yes. Di ba? Pero dahil dyan, Jen, may dalawang ahensya na ngayon ng gobyerno na itangman nila na sila ay hindi nag-aaway. Sabihin man nila na hindi, okay kami. Pero lumilitaw, ito po ang perception ngayon ng publiko na mukhang nagkakaroon ng palitan ng hindi parehong abogado, posisyon, argumento, nagbabanggaan ha? Dako. Ito po yung Department of Justice at ito po ang Ombudsman. Yung isa, Nelson, ako magpapauna ka na. Yung isa, may napatunayan na. Okay? Retired yan eh. Justice ng ng CA ata, kung di ko nakakakamali, no? At saka dati nagbabasketball to. Hindi, yung Martinez yan. Hindi judge yun. Diba, yung isa naman, nagpapansikat-sikat lang ng konti yun. Ganun ba? Wala pang napapatunayan. Ayaw ko lang. Hindi ko kabisado yun. Ay, ba't mo pa nasabi na sila mag-weekend dito ha? Nagkaroon ng hindi magandang sagutan. Sa media lang naman nangyari ito. Hindi sa personalan, kundi sa palitan nila sa panayam kasi. Ayun! Sabi kasi ni Justice Undersecretary, DOJ DOJ Yusek Jesse Andres, ang ombudsman, nung weekend, halimbawa yung banta ni BP Inday, laban sa Pangulo na meron siya kinausap para patayin. Yan daw under ng ombudsman. Pwede daw yung investigahan ng ombudsman at pwede nilang magpataw ng disiplina. Baka naman we're putting words into the horse's mouth. Ay, dapat siguro marinig natin. Meron ba tayong boses yan? Let's hear from the horse's mouth. Yan. Play Yusek Jesse Andres. Parang naman pala convincing eh. Sabi niya, the Vice President is not immune from suit. Tama naman. And the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take a necessary measure to deliver on its mandate as the investigator of all high-ranking government officials. So bilang DOJ Undersecretary, bigla niya tinuro ang ombudsman. Sila daw ang may kapangyarihan dyan. Ganon. Nako, sana tinuro niya. DOJ lang mo yan. Dapat ang mga statement din, hintayin natin umakto ang mga taga-ombudsman. Tama. Pero para ituro mo yung ombudsman, hindi ka naman taga-ombudsman. Kung anong gagawin niya, di ba? Kaya nagalit. Siguro na tama yung sinabi mo, napangunahan eh. Yun na nga. Hindi pa nga nakakarating sa kanila kung anong ipapile mo, di ba? Parang ka nagmamarunong ah. Oo nga. At taga-ombudsman ka ba? Taga-DOJ ka, hindi ka taga-ombudsman. Ito yung naging premise nung sinabi ni Ombudsman, anong pangalan niya? Teresa Martinez. Ombudsman, Martinez. Samuel Martinez. Si Yoyoy nga yung naalala ko eh. Nagbabasketball, hindi siya yun. Hindi yun. Ombudsman Martinez. Samuel Martinez. Sa akin, nagkakaedad kami dalawa. Ayun, sinabi niya. Diyan nasabi dito yung shut up. Yun. Tama naman, dapat, huwag mong ituro sa iba kung ano dapat nilang gawin. At kung anong sakop. Kasi ang sabi dito ni Ombudsman, i-establish muna natin yung magginawa ay nakapaloob sa kanyang tungkulin bilang Office of the Vice President. Nakikialam ka niya. Kung personal niyang ginawa yun, wala kaming sakop dyan. Yan, So dapat, i-establish muna natin. Kung ako, kasi tinatanong siya ng mga mahig sa Malacanang yun eh. Kung ako tinanong siya, kasi parang tanong sa kanya, mag-imbis, dapat ang sagot mo doon, Yusek Andres, hintayin po natin ang taga-ombudsman. Sa kanila. Ako po kasi, taga-DOJ. Investigator namin to. Ngayon, yun ho naman taga-ombudsman, matatalinong tao ho yan.
unahin po natin, sila po ang tanongin ninyo. Yun nga. Pero para ako, taga-DOJ, ituro ko sila. Mukhang hindi naman natin tama yun, sir. Tama, dahil nga yun kaso di ba? Yun na nga. At dapat nga dyan, hindi muna nagsasalita. Habang hindi pa nga na dadala yung information. Kaya diyan ko sinabi sa iyo kanina, Nelson, yung isa may napatunayan na, ito may isa nagagaling-galingan pa. Ay kasi nga, dito dati ng justice. Yun na nga. Ano po sinabi? Associate Justice. Baka naman magkasangayon sila. Tayo banat dito. Ipakita mo nga, Direk. Ano Si sinabi pa? Ombudsman Samuel Martires. Wala eh. Alam ko wala eh. Meron ba? Interview din yan eh. Meron siya. Sige nga. Sigurado ka, ha? Meron yan. Ano sabi? Akala ko kahapon para ka-ready yan. Linggo, na-ready na. Anong sabi ni Ombudsman? Nilinaw po ni Ombudsman Samuel Martires. Ayun, dyan naman pala yung pangalan eh. Walang jurisdiksyon ang kanyang opisina sa sinasabing pagbabanta ni BP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at Speaker of the House, Martin Romualdez. Malian niya. Yusek Andres, pakinggan niyo po ito ha. Ang nagsasalita po, ang kino-quote namin, Ombudsman Samuel Martires. Malian niya ang pahayag ni Justice Undersecretary Jesse Andres na nasa otoridad ng Ombudsman ang mag-imbestiga sa naturang issue. Bakit nga ba? Bakit nga? Ayon kay Martires, ito pansinin niyo ha, personal na pahayag ito ni BP Sara tungkol sa pagpapatay umano kina Pangulong Marcos, kaya hindi ito sakop ng Ombudsman. Kung may nagawaan niya, siguro ang Pangulo nag-grab, di ba, alam mo naman ang Ombudsman, tanod bayan yan grab in corruption. Anya, ang pangunahing iniimbestigahan ng Ombudsman, Yusek Andres, ito po ang mensahe sa inyo ni Ombudsman Samuel Martires, ang pangunahing iniimbestigahan ng Ombudsman ay mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Revised Penal Code na may kinalaman po sa RA, Republic Act 3019. Yun nga pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kung may pagbabanta ang isa pong opisyal ng gobyerno, hindi po sakop ng Ombudsman yun. Yun ang parang gusto niyong sabihin. Kaya doon yata nasabing, shut up. Shut up. Para ngayon, napilitan nga siyang magsalita dahil sa naunahan eh. Yun na nga. Kumaga sa wala pa nga sa kanila eh. Hindi pa nga na-file eh. Diba? Bilang isang abogado, kasi ako naman naniniwala, alam ni Yusek Andres yan. Yusek Jesse Andres. Huwag mong pangunahan ng kapwa mo abogado kasi may sariling pag-iisip yung mga yan. At yung kahiwalay na ahensya mo eh. Mabuti sana kung pare-pareho kayo nasa DOJ. Alam mo, dyan ako natuto kay Kong Dante. Huwag mong ibibigay ang salita sa bibig niya. Ayun. Diba? Hayaan mo siya. Ito siya tanungin mo. Diba? Ang tanong lagi siya, yung sabi po, siya po ang tanongin natin. Siya magpaliwanag. Bakit ako tinatanongin niyo? Yun ang tinatandaan ko lagi kay Kong Dante. Tama nga naman. Kasi kung Ombudsman tinatanong ninyo, hindi Ombudsman tanongin nyo, DOJ ako Department of Justice ako Ang sakop po NBI. Ito NBI, kasama naman si Judge, kaya pala si Judge Jimmy Santiago, nung nagko-comment si Yusek Andres, hindi kumikibo. Kasi alam ni Judge Jimmy Santiago Diba? Mapasubo, diba? Baka mapahiya. Mabibira sila nitong si Samuel Martires. Ako yung DOJ Undersecretary nga naman. Ngayon. Kasi ngayon si Secretary, ano ba nangyari kay Secretary Boying? At hindi kasi gano'n naglalabas ngayon Kaya nagsasalita ngayon itong si Yusek Jesse Andres Diba? Baka, siyempre, alam mo, kagagaling sa sakit, diba? Oo nga naman. Ako, yun lang po naman. Sana, wag masamain ni Yusek Andres. Kapag ka natanong po ulit kayo, wala naman kinalaman sa DOJ. Sa trabaho mo. Sa trabaho po ninyo, ituro mo. Yun nga. Mas magaling ka ba kay Justice Samuel Martires para ituro mo siya?